Siya ang isa sa pinakadelikadong sharpshooter noong 2000 hanggang 2010 era. Bagamat hindi siya naging NBA All-Star sa buong karera niya, ang antas ng kanyang paglalaro at ang respeto na nakuha niya mula sa mga kalaban ay may tuturing na pang All-Star caliber. Noong 2006 NBA draft, pumasok siya sa liga bilang isa sa pinakamahusay na shooters mula sa kolehiyo. Kasabay niyang dumating ang ilan sa mga future stars ng NBA, ngunit kakaiba ang kanyang naging landas mga idol. Hindi siya naging pangunahing mukha ng isang prangkisa, hindi rin siya naging MVP contender, ngunit sa loob ng halos 15 taon, napatunayan niyang isa siya sa mga pinaka-epektibong marksman na nakita ng liga. Ngayon, taon 2006, isang bagong kabanata ang kanyang sinulat sa basketball. Mula sa pagiging elite shooter sa loob ng court, siya naman ngayon ang nagbibigay direksyon sa isa sa pinakasikat na koponan sa mundo bilang head coach ng Los Angeles Lakers. Ang mas nakakagulat pa mga idol, kasama niya sa organisasyon ng isa sa kanyang dating mga kalaban at kaidaran niya sa NBA, si LeBron James. Kaya sa video natin ngayon mga idol, balikan natin ang buong kwento ng basketball journey ni JJ Redick. Paano siya naging isa sa mga pinakamahusay na 3-point shooters ng kanyang panahon? Ano ang kanyang mga pinakamagagandang laro, career heights at mga tagumpay sa NBA? At paano nga ba mula sa pagiging role player at sharpshooter ay nauwi siya sa pagiging head coach ng Los Angeles Lakers? Kaya tara mga idol, diretso na tayo! Bago pa man siya maging isa sa mga kinakatakutang shooters sa NBA, una muna niyang ipinamalas ang kanyang pagiging elite shooter sa mundo ng college basketball. Sa Duke University naglaro si JJ Redick. Sa kanyang college basketball, mabilis siya naging isa sa pinakasikat at pinakaayaw na malalaro ng mga kalabang fans dahil sa kanyang kumpiyansa at kakayahang umiscore mula kahit saan sa court mga idol. Sa 4 na taon niya sa Duke, naging scoring sensation siya. Nagtala siya ng mahigit 2,700 career points at naging all-time leading scorer ng paaralan noong panahon niya. Noong 2006, nanalo siya ng prestihiyosong Naismith College Player of the Year Award bilang pinakamahusay na college player. Dahil dito, dumating ang 2006 NBA draft na may mataas na inaasahan sa kanya mga idol. Pinili siya ng Orlando Magic bilang 11th overall pick sa unang round ng draft. Marami ang naniniwalang magiging instant impact player siya dahil sa kanyang pambihirang shooting ability. Ngunit hindi naging madali ang kanyang simula sa NBA mga idol. Sa kanyang rookie season sa Orlando Magic, limitado ang kanyang playing time. Nahirapan siyang makahanap ng regular na minuto sa isang kuponang pinangungunahan ni Dwight Howard. Sa unang 5 taon niya sa liga, kinwestiyon ng marami kung ang kanyang laro sa kolehiyo ay magagawa ba niya sa NBA. Ngunit hindi sumuko si Redick mga idol. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo pa niyang pinag-uusay ang kanyang laro. Unti-unti niyang pinabuti ang kanyang depensa, movement without the ball at shooting consistency. Habang tumatagal, nagiging mahalagang bahagi siya ng rotation ng Orlando Magic. Kaya noong 2008-2009 season, naging bahagi siya ng koponang umabot sa NBA Finals. Bagamat natalo sila sa Los Angeles Lakers ni Kobe Bryant at Pau Gasol, malaking karanasan naman ito para kay JJ Redick mga idol. Pagsapit ng mga sumunod na taon, nagsimula nang makita ng buong liga ang kanyang tunay na halaga. Noong 2012-2013 season, nagtala siya ng 15.1 points per game habang tumitira ng higit 39% mula sa 3-point line. Ito ang isa sa kanyang breakout years mga idol at nagpatunay na kaya niyang maging higit pa sa isang simpleng role player lang. Matapos ang ilang taon sa Orlando Magic, lumipat siya sa Milwaukee Bucks bago agad na-trade sa Los Angeles Clippers noong 2013. Dito nagsimula ang pinakamahusay na yugto ng kanyang NBA career. Kasama sina Chris Paul, Blake Griffin at DeAndre Jordan, naging bahagi siya ng sikat na Lob City era ng Clippers. Well, sa sistemang ito mga idol, lalo pang lumutang ang kanyang shooting brilliance. Dahil sa playmaking ni Chris Paul, madalas siyang makakuha ng open looks at bihira siyang pumalya. Noong 2015-2016 season, nagtala siya ng 16.3 points per game na may 48% shooting mula sa field at mahigit 47% mula sa 3-point range. Isa ito sa pinaka-epektibong shooting seasons ng isang guard sa modern NBA history. Ngunit ang kanyang pinakamataas na scoring average ay dumating noong 2018-2019 season kasama ang Philadelphia 76ers. Sa edad na 34 years old, nagtala siya ng kanyang career high na 18.1 points per game habang tumutulong kina Joel Embiid at Ben Simmons na gawing contender ang Sixers. Pagdating naman sa kanyang career high sa isang laro, nagtala siya ng 40 points laban sa Houston Rockets noong 2016. Sa gabing yun mga idol, tila hindi siya mapigilan habang sunod-sunod niyang pinaparusahan ng depensa gamit ng kanyang deadly outside shooting. Ang isa sa memorable na laban naman nila ni LeBron James ay noong April 6, 2018 noong siya ay nasa Sixers pa rin at si LeBron James naman ay nasa Cavaliers. Tinalo nila ang Cavaliers sa larong ito mga idol at ang naging susi sa panalong ito, walang iba mga idol kundi itong si
JJ Redick. Mula umpisa hanggang dulo ay mainit ang kanyang shooting. Inside the paint, outside shooting, halos hindi siya mapigilan. All around ang kanyang opensa, saan man sulok sa court ay talaga namang kayang-kaya niyang pumuntos mga idol. Ultimo ang mga clutch shots ay nagagawa niya. Naging thrilling ang kanilang labang ito dahil bumulusok din si LeBron James ng triple-double performance with 44 points. Ngunit dahil sa pangunguna ni JJ Redick para sa Sixers na kumamada rin ng 28 points at may 4 na 3-pointers ay nakuha nga ang panalo noon ng Sixers sa final score na 132-130. Well, sa kabuuan ng kanyang karera nakapaglaro siya para sa Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans at Dallas Mavericks. Nagtapos siya ng kanyang NBA career na may mahigit 12,000 points at higit 1,900 3-pointers. Mas kahanga-hanga pa rito ang kanyang consistency sa loob ng 13 na magkakasunod na season mga idol. Tumira siya ng hindi bababa sa 39% mula sa 3-point line. Isa itong pambihirang record na nagpapakita kung gaano siya ka-elite bilang shooter. Well, bagamat hindi siya naging all-star, kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na shooters ng kanyang panahon. Maraming coaches at manlalaro ang nagsabing sapat na ang kanyang shooting gravity upang baguhin ang depensa ng kalaban. Pero noong 2021 nagretiro si JJ Redick mula sa NBA matapos ang halos 15 taon sa liga. Hindi man siya nakakuha ng kampyonato sa kanyang buong karera, hindi man siya naging NBA All-Star. Pero ang pangalang JJ Redick na isang elite sharpshooter ay tumatak ang pangalan sa liga ng NBA. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang impluensya sa basketball mga idol. Matapos magretiro agad siya naging isa sa pinakasikat na basketball analyst at podcaster sa Amerika. Sa kanyang podcast nagkaroon siya ng malalim na diskusyon kasama ang iba't ibang NBA stars at coaches. Dahil sa kanyang mataas na basketball IQ, mabilis siyang nakakuha ng reputasyon bilang isang taong may malalim na pangunawa sa laro. At pagkatapos ng ilang taon lang mga idol, dumating ang oportunidad na magbabago sa kanyang buhay. Noong 2024 hinirang siya bilang head coach ng Los Angeles Lakers. Maraming nagulat sa desisyong ito dahil wala pa siyang karanasan bilang assistant coach o head coach sa NBA. Ngunit nakita ng Lakers management ng kanyang basketball mind, leadership at kakayahang makipag-ugnayan sa mga modernong manlalaro. Isa sa pinaka-interesanting bahagi ng kanyang coaching journey mga idol ay muling pagsasama nila ni LeBron James. Noong rookie pa si Redick noong 2006, si LeBron ay isa ng superstar sa liga. Sa loob ng halos 2 dekada naglaban sila bilang magkalaban sa court. Pero ngayon magkasama silang naghahangad na ibalik ang Lakers sa tuktok ng NBA. Mula sa pagiging college star sa Duke hanggang sa pagiging elite sharpshooter sa NBA. At ngayon bilang head coach naman ng isa sa pinakasikat na prangkisa sa buong mundo. Tunay na kakaiba ang naging paglalakbay ni JJ Redick. Maaaring wala siyang MVP trophy, maaaring wala siyang all-star appearance, ngunit ang kanyang pangalan ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng NBA bilang isa sa mga pinakamahusay na shooters ng kanyang henerasyon. At isang taong napatunayang ang sipag, tiyaga at basketball IQ ay maaaring magdala sa iyo mula sa pagiging role player hanggang sa pagiging head coach ng Los Angeles Lakers. Well, sa 2 taon niya bilang head coach ng Lakers mga idol ay lagi silang nasa 50 wins plus sa regular season. 50-32 win-loss record sa kanyang unang season as head coach, 3rd seed. Ngunit natalo nga lang sila sa round 1 ng playoffs sa Timberwolves. Pangalawang season niya this season, 53-29 win-loss record mga idol. Pang-4 naman, nakarating muli sila sa playoffs. Tinalo ang mabigat na team na Houston Rockets sa round 1 pero nawalis naman sila sa semifinals ng defending champion Oklahoma City Thunder. Well, sa ngayon mga idol ay mukhang mag-i-stay pa naman si JJ Redick as head coach ng Los Angeles Lakers. Pero ang malaking tanong kung makakasama pa ba niya ulit si LeBron James sa Lakers. Well, may Luka Doncic pa naman ng Lakers na kanilang bagong franchise player. Well, para sa inyo mga idol, saan nyo irarango si JJ Redick sa listahan ng mga pinakamahusay na shooters sa modern NBA era? At ano ang masasabi nyo sa kanyang naging journey sa liga ng NBA?